Praise God. At patuloy po nating purihin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Tunay nga po na napakabuti sa atin ating Panginoong Diyos. Kahit hindi tayo karapat-dapat, nandyan siya, lagi tayong inaabot. At sa time na kailangan natin siya, nararamdaman natin na nandyan siya sa ating tabi. Hindi tayo iniiwan kahit kailan, mga kapatid. Maraming times na tayo yun ang iwan sa ating Panginoong Diyos, tumalikod tayo, pinagpalit natin siya sa iba, but still, ang ating Panginoong Diyos ay nananatiling tapat sa bawat isa sa atin. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, marami pong salamat muli, O God. Sa umagang to, kayo po ang patuloy na manguna sa amin dahil wala po kaming magagawa kung wala po inyong patnubay. Guide niyo po kami according po sa inyong nais. Kalooban niyo lamang po lagi ang masunod sa aming mga buhay. At sa mga gagawin po namin ngayon, nawa malugod po kayo, mabigyan po namin kayo ng glory at maging thankful po ang bawat isa dahil alam po namin na Lord, nararamdaman namin lagi ang inyong kabutihan sa bawat isa namin. Kaya naman po, Lord Jesus, tinataas po namin yung banal na pangalan. Kayo po ang patuloy na mag-lead sa amin, Lord. Dahil lahat po ng aming gagawin ay mababaliwala kung hindi po kayo ang maunguna sa amin, Lord. We declare victory, Lord Jesus, dahil nandyan po kayo at hindi niyo po kami iniiwan kahit kailan. Maraming pong salamat sa iyong kabutihan. In Jesus' name, in Jesus' name. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Nakap mo ko sa aking kaluhan, hinibig mo ako nang di kayang tumbasan. Habang di karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng laban at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ko sa aking kaluhan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahirap ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa
Alam niyo, dahil sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, tayo'y malaya. Malayang gawin yung kanaisan ng Diyos, malayang magpuri, malayang pumalakpak, malayang sumamba sa ating Panginoong Diyos because we are the freedom generation. Don't lie, hey! Hey! Sing wow! Oh, 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 oh. Here goes the wow! Oh, 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 the fire that burns inside, the fire that burns inside. Nothing can stop us. We'll be running through the night with the fire that burns inside, the fire that burns. We are the brave. We are the freedom generation. Sing it, singing of mercy. You are the one. Set us all in motion. Yours is the glory. There's a fire in our hearts and it burns for you. It's never gonna fade away. We are the free. Yours is the glory. Whoa, oh, 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 we are the reason, living alive in you, and our passion will not die. No, our passion will not die. Nothing can stop us. We'll be running through the night, and our passion will not die. No, our passion will not die. We are the freedom generation. Sea of mercy. You are the one who set us all in motion. Yours is the glory. There's a fire in our hearts that burns for you. It's never gonna fade away. We are the free. Yours is the glory. Oh, 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 oh. We are the reason living alive. We are the reason. We are the reason living alive in you. And our passion will not die. So our passion will not die. And nothing can stop us. We'll be running through the night. And our passion will not die. And our passion will not die. We are the freedom generation. Singing of mercy. You are the one who set us all in motion. Yours is the glory. There's a fire in our hearts and it burns for you. It's never gonna fade away. We are the yours. Yours is the glory. Oh, 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 sing up from the grave he rose again. Up from the grave he see, rise up. Rise up. Rise up to the world that
for you. It's never gonna fade away. We are the free. Dancing in glory. Whoa, oh, 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 oh. Your thieves of glory. Whoa, oh, 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 oh. Come on, hey, hey, hey. Ooh. Your mercy taught us how to dance, to celebrate with all we have, and we'll dance to thank you for mercy. Your glory taught, your glory taught us how to shout, to lift your name in all the earth, and we'll shout to praise of your glory. It's the overflow of our forgiven soul, and now we see you, God. Our hearts cannot stay silent, and we'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. We'll be a shout, we'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. Hold our hands. Go. Your mercy taught us how to dance, to celebrate with all we have, and we'll dance to thank you for mercy. Lord, your glory taught us how to shout, to lift your name in all the earth, and we'll shout to the praise of your glory. The overflow. It's the overflow of our forgiven soul, and now we've seen you, God. Our hearts cannot stay silent, and we'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. We'll be a shouting, we'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. We sing hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah. Everybody, put your hands like this. So we're 1, 2, 3, and hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa gitna naman, sabihin. Oh, hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah, 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 hallelujah. In 1, 2, 3, and hallelujah, 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 hallelujah. Come on, raise your hands. We sing hallelujah, 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 hallelujah. We'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. We'll be a shouting, we'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, and we'll be a dancing generation. Oh, and we'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. We'll be a shouting, we'll be a shouting generation, shouting.
Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sige, minsan papalakpak po sa Lord ulit. Ang buti ng Diyos, di ba? God is good. And all the time, God has been so good and God has been so faithful sa bawat isa sa atin. So before I start po, let us all pray mga kapatid. Lord Jesus, sobrang salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo po sa aming mga buhay. We can't afford, Lord, na mahiwalay sa iyo kasi apart from you, we are truly nothing at all. And we owe you everything that we have right now. Kaya nararapat lamang na ibalik namin sa iyo ang lahat. At higit-higit ay ang buhay namin na sukong-suko sa iyo. And this morning, we just want to listen sa kung ano yung gusto mong sabihin. Help us to be receptive enough, maging open ang aming mga puso sa nais mong sabihin sa bawat isa sa amin. Dahil I know, Lord God, you have something special sa bawat isa na naririto ngayon. Dalangin ko, katagpuin mo every needs na hayagang sasabihin sa iyo. Katagpuin mo na may kapatawaran, yung sincere na hihingi ng forgiveness. And katagpuin mo ng deliverance, ang sincere na isusuko ang lahat sa iyo, Panginoon. Open our spiritual ears to hear your words and not just to hear it, but to apply it at maging pundasyon ito ng aming mga buhay. Maraming salamat sa opportunity na to, sa chance na to, Lord, na minsan pa marinig yung paalala mo. Dahil patunay ito na mahal mo pa rin kami, Panginoon. And your grace is so sufficient and overflowing sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord. We magnify you and we glorify you. Let thy kingdom come and let thy will be done. Use me mightily for your greater glory and honor. In Jesus' name, amen and amen. So as we read po yung ating magiging focus verses no, sa umagang ito, for sure yung iba sa inyo medyo familiar na. Coming from 2 Timothy chapter 4, verse 9 to 17. So please bear with me. Basahin natin siya, medyo mahaba, pero importante yung bawat detalye na ating babasahin. So sabay po tayo. Sabi niya dyan, si Apostle Paul to, sulat niya sa disciple niya, si mini-mentor niya na si Timothy. Ang sabi niya dyan, let's read this. Do your best to come to me as soon as you can, because Demas, who loved this world, left me and went to Thessalonica. Crescens went to Galatia, and Titus went to Dalmatia. Luke is the only one still with me. Get Mark and bring him with you when you come, because he can help me in my work here. I sent Tychicus to Ephesus. When I was in Troas, I left my coat there with Carpus. So when you come, bring it to me, along with my books, particularly the ones written on parchment. On 14, Alexander, the metal worker, did many harmful things against me. The Lord will punish him for what he did. Nakakatakot mga kapatid, no? Pag servant na ng Lord, yung nagsabi nun. In verse 15, you also should be careful that he does not hurt you, because he fought strongly against our teaching. Next verse. The first time I defended myself, no one helped me. Everyone left me. May they be forgiven. Next. But the Lord stayed with me. Sabi nyo nga, the Lord stayed with me. Amen. And gave me strength so I could fully tell the good news to all those who are not Jews. So I was saved from the lion's mouth. Last verse, the Lord will save me when anyone tries to hurt me. And he will bring me safely to his heavenly kingdom.
Glory forever and ever be the Lord's. Amen. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Maaari na po kayo magsiupo. Parang ano pong feeling nyo nung binabasa nyo? Parang ang bigat, ano? Naramdaman nyo yung bigat? ang bigat po, ang bigat niya. Pero, gusto ko pong ikwento muna sa inyo na paano ako nag-come up dito sa title na to. Actually, pag may pumapasok kasi sa isip ko, ito lagi ko tong ginagawa. Pag there is something na pumasok sa isip ko, pag nagte-take away ako or pag nakikinig ako ng sermon ni Pastor, basta or sa mga trainings or mentoring na natin na namin, tinitake note ko kagad siya, magandang title ng preaching to. So, napupuno na yung notes ko na, yung pwede kong ano. Pero itong phrase na to, it carried me through 2025. Because second half of 2025 is very challenging and struggling year for me. And some of you alam yon, lalo na yung mga close leaders ko. Daming nangyari eh. Pero itong praise na to, yung inilagay ng Diyos sa puso ko, at masasabi ko na nagtaguyod sa akin all throughout the year. At pinanghawakan ko siya hanggang ngayon. So this word is really a big word for me na galing sa Panginoong Diyos. And then I want to share it with you that there is power in just showing up. May malaking kaibahan na magagawa when you just show up. Can you say it to your neighbor, no? Sa katabi mo, just show up. Ngayon pa lang, gusto ko yung spirito ng pag-show up yung makita ko po sa inyo ngayon. Remove your phones. Nandito ka sa church. So please do respect and give your honor and your time to the Lord. Kasi nga nandito ka. So yun yung po yung gusto kong ihingin sa inyo ngayon at ilambing sa inyo. Show up spiritually right now. Yes, andyan kayo, nakikita ko kayo, nakikita namin kayo. But please show up spiritually. Don't be absent-minded. Kasi sayang kapag hindi ka nag-show up. So, alam niyo po, even Jesus, He demonstrated it sa atin. Unang-una naman lagi siya. Siya yung nagde-demonstrate ng mga dakilang bagay sa bawat isa sa atin. He showed up eh. When He promised to His 12 apostles and yung mga 12 disciples na na-disciple talaga nila, kasama yung 12. No, on His 3 years earthly ministry niya dito, pinangako niya, di ba, nung naghuling habilin siya, sabi niya, on the third day, I will rose again. Nangyari? Nangyari. At ipinangako ng Panginoong Diyos na huwag kayong mag-alala. Kasi yung mga disciples, nasanay sila nakasama nila ang Diyos, di ba? Nasanay sila na kapag gumagawa sila ng miracle, kasama nila si Lord, di ba? Nasanay sila sa ganun. Kaya may fear. Paano kami pag nawala na ikaw, Lord? So, pero pinangako ng Lord na He will give the comforter. No? Yung magiging katuwang nila and yung magi-empower sa kanila, and that is the Holy Spirit. And He showed up. He did it right in the upper room. Kung saan lahat sila nandun nagtatago eh. Kasi alam nila, baka sila na yung isunod ng mga Romano. Kung nasundan nyo yung book of the gospel from Matthew, Mark, Luke, John, Acts, nakita nyo yun, nagkulong sila eh, on the upper room. Kaya nung may kumakatok, nanginginig sila, pagbubuksan ba namin to? Hindi. Pero sabi ni Lord, do not fear. It is I. Sabi niya, He showed up. Nagpakita siya. And sabi ng mga Bible scholars, 40 days after nung resurrection ni Lord, sinamahan niya muna yung mga disciples niya. Sinamahan niya muna. Before siya talaga umalis and went back to heaven sa kanyang trono. So tandaan po natin that God guaranteed us that He will always show up. Pangako ni Lord yon, that I will always be with you. Ba, Matthew? I will always be with you wherever you go. So sa anumang seasons ng ating buhay, no, pagkasama natin ang Panginoong Diyos, there is a guarantee that signs and wonders and miracles will happen.
Again, pag nasa atin yung presence ni Lord, may assurance na may magbabago. Pag nasa atin yung presence ni Lord, may assurance that we will experience miracles. That we will experience extravagant favor mula sa ating Panginoong Diyos. There's something that will happen pag nasa sayo yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Kapag hindi mo lang siya sinama, ginawa mo siyang parte ng buhay mo. Dahil kapag tinanggap mo si Lord Jesus talaga ng seryoso, ito lagi ko din sinasabi, lalo na kahapon. Kasi maraming nabaptize, di ba? Maraming tinanggap si Jesus Christ bilang kanilang, hindi lang Savior, wag lang tayong huminto doon, ba't tinanggap mo siya bilang Panginoon mo? Pag sinabing Panginoon, hindi pwedeng mas nasusunod ang alipin sa Panginoon. Ang Panginoon na dapat ang masusunod sa iyong buhay. At kapag tinanggap mo na si Jesus as your Lord and Savior sa iyong buhay, imposibleng walang magbago. Gradual man, small progress, pero meron eh. Imposibleng wala. Imposible. Dahil buhay at mabisa ang salita ng Panginoong Diyos. At lalong makapangyarihan ang dugo na pinantubos niya sa bawat isa sa atin. So, as I've mentioned earlier, showing up is very powerful. And let me share you these 5 things on what will happen when you just show up. Alam niyo po, masaya ako ngayon kasi may nakikita ako, di naman nagsabi na pupunta. Hindi ko din naman na-chat na, ganun. Pero andito. So alam niyo po ba that when you show up, you impact lives. Hindi mo lang nararamdaman. Pero yung makita ka, it's really a great blessing. I want you to look at your katabi. Tingnan mo nga muna, tingnan nyo lang. Look around you. Sa likod, yan. Ang saya, di ba? Na nandyan pa rin yan sa upuan na yan. So alam nyo naman tayo, lahat tayo nagdi-desire eh. Lahat tayo nagdi-desire ng totoong transformation, di ba? Sino yung dito yung walang gustong mabago sa buhay? Wala naman. Lahat tayo gusto nating mag-improve yung buhay natin, gusto natin umasenso, di ba? Gusto natin may mabago kasi ayaw na natin sa dati, paulit-ulit, paikot-ikot na lang. Gusto mo ba gano'n na lang? At alam nyo ba, yung generation na to, hindi ko po alam, tulungan nyo na lang ako. Hindi ko alam kung Gen Z or Gen Alpha na to. Etong generation na to, napaka-impatience at madaling magsawa. So kailangan lagi kami bago ipapakita. There should always something new. And how much more pagdating kay Lord? Di ba dapat laging may bago? Lahat tayo gusto natin mag-transform. Hindi ikaw na minsan nga ang demanding mo, gusto ko na talaga Lord, magbago na itong katabi ko eh. Pero yung sabihin mo sa sarili mo, ano naman ikaw? Minsan kasi ang dali lang natin sabihin na, Lord, baguhin mo nga to, pero ikaw. Di ba? Lahat tayo gusto natin totoong maranasan yung transformation, yung pag-asenso, yung paglago sa buhay, lalo na yung mga winiwin natin sa Panginoong Diyos. Amen? So, pero take note that changes starts in just being present. By showing up. Ang sabi ni Brené Brown, talagang ni-research ko to, paano ba siya ipopronounce? Sabi ni Brené Brown, the willingness to show up changes us. It makes us a little braver each time. Kaya nga di ba sabi, one step at a time. One big, small step can do great things. Kaso pag hindi ka gumalaw at umalis dyan, huwag kang umasang may mangyayari. So the only thing to do para may mabago, may mag-improve sa sarili mo, is just by being there. Kaya nga di ba madalas sinasabi natin, it's the thought that counts. Di ba? It's the thought that counts eh. Yung makita mo lang talaga sila. Ako lagi akong nag-ano na iba kapag kompleto tayo. Iba kapag marami tayo. Kasi iba yung strength na nabibigay nun sa isa't isa. Sa bawat isa sa atin. So, dahil kung gusto mo talaga may mabago sa sitwasyon mo, kapatid, be present, just be there. Because by showing up,
alam niyo yung pinaka real talk lang, no? You increasing the chance to make an impact in somebody else's life. Again, by showing up, you are increasing your chances to make an impact dyan sa katabi mo. At sa mga nakakakita sa'yo. Kaya ngayon, alam mo ba, wag na tayong lumayo, yung nandito ka, that's victory. Parang walang natuwa. Yung nandito ka, that's victory. Di ba? That's victory. Despite, di namin alam, siguro marami kang rason. Marahil, no? Maraming reasons na inilagay, marahil ang kaaway, para hindi ka mag-church ngayon. Yung feeling na, baka masunog ako, hindi ako worthy, tinatamad ako, wala akong gana, o ayaw mo lang for some reasons. Pero congratulations! And thank God kasi nagtagumpay ka. And for just showing up today, pinapataas mo yung chances mo na magkaroon ka ng impact dyan sa katabi mo. And maring hindi niyo po alam kung ano yung nagagawa ng pagpunta mo dito ngayon. Sa mga leaders na nandito ngayon, yung lagi kang nakikita, hindi mo lang alam kung ano yung nagagawa nun. So let me say this to you, that yung makita ka ngayon, kapatid, it really means a lot. It really means a lot. Kasi yung iba sa atin napakalayo. And i-share ko lang po, no, medyo ang kaaway, magaling siya eh. Veterano na siya. Gagawa at gagawa siya ng kaparaanan para mapigilan kanya to show up. So, fresh na fresh, kanina lang, no, okay lang i-share. Fresh na fresh. So, normally naman, salamat sa Panginoong Diyos kasi pinapagamit po ng mag-asawang Solano si Jana. Jana po yung pangalan ni APV. Si Jana. Last minute, nung pumunta na nga si Brother Richard, nag-chat, ang aga, sabi Pastora, hindi pwede kasi bukod sa flat yung gulong ng sasakyan, nakaharang yung sasakyan ng bayo namin, tulog pa, hindi mailalabas. So, hindi talaga pwede. Una naging reaction ko, di ba, nag-cry emoticon ako kay Jason. Pero sabi ko, hindi, Lord. Nagawa namin dati, na walang van, nagawa na tricycle lang sila, and glory to God, nandito pa rin sila ngayon. They just showed up. They just showed up. Kaya nawa, yung makita mo rin kami ngayon, yung makita mo kami na present kami, lagi kaming nandyan para sa'yo, nawa, it also doing an impact sa buhay mo, kapatid. Sana hindi lang siya deadma lang or sana parang you're not taking it for granted. No, nawa, you're not taking it for granted. Ang sabi ko dito, you cannot win someone's heart. Again, hindi mo mawiwin yung puso ng isang tao kung wala kang impact sa buhay niya, tama? Kung wala kang dating. And you cannot make an impact dun sa buhay ng isang taong yun kung you are always missing in action. Lalo na dun sa mga importanteng season o milestone ng buhay nila. Importante yun eh. Lalo na ngayon, may nakita po ako sa video, no? Share ko lang, sa Reels na lumabas sa Facebook. Graduation day ngayon, di ba? Recognition moment. Iba ang nagagawa kapag magulang ang talagang sumama sa anak. And na-touch ako dito sa kwento ng mag-asawang to. Kasi yung panganay nilang anak, siguro ilang years na kapatid lang nila, yung kapatid niyang lalaki, yung nag-aalaga. Tapos silang dalawa, parehong nasa Korea. And doon na din sila nagkaroon ng pangatlo nilang anak. For so many years, hindi nila inuwi. Ngayon lang ulit makikita. Nag-usap yung dalawa, parang isa-surprise yung batang lalaki. Siguro ano siya, moving up niya papuntang high school na. So parang grade 6, simulete. So pag-akyat, tawagan na, gano'n, talagang todo, takip, ganyan. Tapos bago umakyat sa stage, iba na yung umakbay. Alam niyo po yung bata, pag-akbay pa lang, grabe yung luha. Pag-akyat sa stage, hanggang makababa, hanggang makauwi ng bahay, iyak siya ng iyak. Kasi hindi siya makapaniwala that his father showed up. Ibang klase ang nagagawa. And sabi ng parents, hindi ko na to ulit gagawin, ayoko na ulit umalis. So parents, always show up when your child needs you the most.
leaders always show up when your disciples, your satellites, your cell group needs you the most. Kahit parang ang hirap, kahit parang nakakainis, kahit parang nakakapagod na, just show up. Just show up. If you want to impact lives, pero kung wala ka lang, okay lang, wag mo gawin. Pero if you want to impact lives, just show up. Just show up. Because the greatest ability that you can have is the ability to show up. Pumunta ka lang, magpakita ka lang is a great blessing. And naramdaman ko po to every time, sabi ko nga ng last year's, second half, tapos pa Q4. I will be honest, alam din naman to ni Tina, madalas kami nag-uusap. Minsan, hindi ko alam kung may madadatnan ako. Promise. Hindi ko alam kung may madadatnan ako sa napakababait kong mga alaga doon. Pero bago ako lumabas ng pintuan, yung pinaka-door ng bahay, nag-pray na ako. Pero minsan bago ako lumabas ng pinaka-mismong gate, sabi ko, Lord, di ko talaga alam kung may dadatnan ako, kung may mapapakita akong result ngayon, kung may mapapakita akong output sa'yo. Pero sabi ko, Lord, sige, bahala na. Ikaw naman may control, Lord, bahala na. Sabi ko, I trust you. So, di ko alam kung may dadatnan ako. Minsan bagyo pa, no? Pag umuulan. Malabo talaga. But, God do His part. Just show up and God will do His part. Na minsan yung, kung kailan nagda-doubt ka na, minsan sila. Yung minsan parang napapagod ka na, minsan parang ayaw mo na, minsan ang galing ni Lord mag-comfort at mag-encourage Kung mag-show up ka lang. God can turn mess, into a message. And God can turn the test into testimony. So, thank you kay Lord. Thank you kay Lord kasi pinilit kong bumangon, pinilit kong umalis, pinilit ko pa ring pumunta. God honors availability more than ability. Ang sabi sa Isaiah 6:8, "Here am I, send me." Madali sabihin kay Lord na, "Here am I, send me Lord," kasi okay ang kalagayan ko ngayon. Wala akong sakit, marami ako nito, and kaya kong gumalaw. Wala akong kagalit, walang rejection sa akin, walang humahadlang. Madaling sabihin, "Here am I, send me." Paano kung sa mga critical na sitwasyon, sasabihin mo pa kaya siya? Will you still say, "Here am I, Lord, send me"? Will you still be available? So, alam niyo mga kapatid, God often use willing hearts more than skillful hands. Aanhin yung napakagaling mo pero lagi kang wala. Aanhin yung antali-talino mo pero absent ka naman palagi. No? And showing up is just saying, "Lord, I am available even I feel inadequate. Even I'm not feeling strong enough today." Yun. And alam mo ba, hindi minsan madalas pagkawala ka, ikaw yung dahilan, affected ang body, affected yung operation ng Panginoong Diyos. Yung pagod na pagod yung iba kasi salo ng salo sa'yo kasi wala ka. Come on. Yung ang dami ng ginagawa ng isang tao, tapos parang ang dali lang sa'yo na sabihin na, wala ako ngayon. Naapektuhan mo yung katawan ng Panginoong Diyos. At maaaring may hindi nagawa kasi sinalo yung trabaho mo. God work with what is surrendered. With what is being available. At laging nandun. Alam niyo po yung isang kwento pa. Nung, di ba nabawasan po yung 12 apostles ni Jesus kasi ang bait ni Judas, si Judas Iscariot, mas pinili niya ang treasure kaysa sa loyalty niya sa Panginoong Diyos. At binenta niya, pinagkanulo niya si Lord. So, kulang. So, naghanap sila ng 12. At nung nagdodraw lots, palabunutan, sino ba yung, pili kayo among our trusted na ministers na ngayon, active disciples, sino ba yung
sino ba yung talagang faithful. So may requirements sila. Doon mo makikita na organized. No, ang Panginoong Diyos, binilin niya doon sa mga natira niyang 12 apostles. Nung nag-draw lot, syempre pinag-pray nilang maigi yun, pinag-fasting nila. Ano yung lumabas na pangalan? Matias. Kung si Matias wala doon, hindi siya nag-show up, tingin mo mapipili siya? Pwede niyo sabihin, kasi ito po yung ito po yung context. Bakit kailangan pa mag-draw lots kung nakikita ni Lord na merong mas the best? At laging available. Take note, sabayan niyo ako, bakit kailangan, pwede sa feeling ng mga or even si Matias sabihin niya na, bakit, di ba, ito na lang, siya na lang, kasi grabe yung fruits, grabe yung result, grabe yung output, laging andyan, ganyan. Kung titingnan mo yung record of spirituality, pwedeng ganun, pero bakit parang sinabi, hindi, mag-draw lots kayo. Mag-draw lots kayo. Pero doon makikita na kung sino yung nag-show up and always there, yun yung nabibigyan ng chances and opportunity ng Panginoong Diyos. Kaya ba, mas maraming nabibigyan ng opportunity kasi sila yung laging present? Possible, no? Possible. So God may have something in store for you that you will miss if you don't show up. Totoo, may kausap lang po ako kahapon, nagsishare ako, nire-relay ko yung guidelines ni pastors doon nga sa bagong setup natin ngayon. Tapos nagtatanong siya, bakit kayo? Sabi ko, wala po kasi kayo eh. 'Di ba? Minsan, ang hirap kausap ng mga tao kapag sila yung wala. Kasi syempre, explain mo ulit. Ang dami nilang tanong. Maski sa meeting po, maski sa office, i-explain mo kasi absent, kasi wala. Parang ito yung mga tao na hindi agad nakakasabay dun sa direksyon kasi wala sila. Kasi hindi nila nag-grasp ng maigi, hindi nila tinanggap. That's why you missed something what God has in store for you kasi wala ka. Wala ka. And you cannot learn anything if you aren't there. Absent ka nga eh. So anong matututunan mo? Kaya alam niyo po, importante sa amin, lalo na kay pastor, sa mga leaders dito, na lagi kang nandyan. Every time may training, every time na may mga meetings, dapat lagi kang nandyan. Kasi iba yung nagagawa ng laging present. Pag present, laging mas guided. Pag present, laging mas may awareness. Pag present, laging mas lumalawak at nakukot ng vision. So, ito pa. Sino yung kakilala ninyo na walang libro, walang ballpen, walang baon, ang baon sarili lang pumasok sa school pero nakapagtapos? Meron kayong kilalang ganon? Yung walang-wala. Meron ako mga kaklase dati nung college, papasok, walang dalang bag, walang dalang minsan nga yung suklay at saka panyo, dala-dala, pero nakagraduate. Bakit? Lagi silang present. Kasi minsan kung sino yung magagaling, sino yung matatalino, kampante, laging wala at laging absent. Pero nakagraduate, nakapasa. And that is what can happen kapag ikaw ay always nagsishow up. Pero hindi ko sinasabing gawin nyo yun na wala kayong dadalhin, wala kayong gagawin. Pero yung lagi kang nandyan, yung willingness mo na laging gawin lang, magpakita lang, it can make a lot of difference. And number 2, when you show up, God also shows His power. Alam nyo, just by showing up, sabi ko kanina, it can make a lot of difference. Remember Israelites, nung pinapakonquer na sa kanila yung city na nandun sa Promised Land, di ba yung isa doon is yung Jericho. Nasinan sila na ang dapat nilang gawin to conquer the land of Jericho is to break down the walls of Jericho. Kasi ang taas, di ba in-explain yun dito kung gaano kalapad, gaano kataas, anong klaseng mga materialis yung ginawa. So, sa typical na pag-iisip ng tao, parang ang hirap. Imposible kasi ang kapal. Ang guidance ni Lord, sabi doon, once a day for 7 days, for 7 consecutive days, kailangan nilang umikot. Hindi lang umikot, umiikot na nagpipray, nagpupuri at sumisigaw. But, dahil nag-obey lang sila, they show up,
They continue on showing up every single day. Nagpakita lang sila, ginawa lang nila, sumunod lang sila, and God allowed them to experience yung miracle. The walls of Jericho has fallen down. Right, no, in the front of their eye. Nakita nila yun. And just by showing up, kapatid, marami kang mawi-witness mula sa ating Panginoon na hindi mo makikita kung wala ka. For sure, wala ka eh. At sayang. Sayang naman. At wala kang mababasa na nai-record, no, sa book na may isa-isang nag-quit doon, araw-araw, nababawasan yung numbers nila, wala. Kompleto sila, every single day, babangon sila, iikot, second day, iikot na naman, third day, iikot na naman. Pwede sabihin nakakapagod, ano ba to? Pero, they just showed up. Gigising, magpapakita, iikot, sisigaw, magpipray. Alam nyo, the very key is, obey. Gawin mo lang. Gawin mo lang, bumangon ka lang, magpakita ka lang. And si Lord na ang bahala kung ano yung pwedeng mangyari. Hindi sila na-disappoint. They were not disappointed by God because they have showed up. Kasi kapatid, when you show up, where Jesus tells you to show up, and you work in unity with your sisters and brothers, God will fulfill His promises. Iba ang nagagawa kapag you show up together in unity. Ibang klaseng breakthrough yung kayang gawin ng Panginoong Diyos. Maraming walls of Jericho na kaya niyang basagin at durugin at ibagsak when we show up together in unity. Second example, si King Jehoshaphat sa 1 Chronicles 20. Di ba napapaligiran sila ng innumerable armies, napakarami, ng Ammonites, ng Moabites. Kaya sabi niya agad kay Lord, Lord, I'm scared, but my eyes are on you. Lord, takot ako, pero ang mata ko nasa sayo. So kinabukasan, kinaumagahan, hindi sila umabsent, hindi sila natakot, hindi sila umiwas, they just showed up. Andun sila sa laban. In fact, hindi sila lumaban, they just show up and God did the battle for them. So di nila kailangan lumaban, nilang maging present lang. You see, prayer and obedience works because obedience, by just showing up, open the doors for God's power. Kaya ba minsan parang kahit ang tagal-tagal na natin na naglilingkod sa Panginoong Diyos, parang walang nangyayari, parang minsan matatanong mo, Lord, talagang totoo ka ba? Talaga bang kaya mong gawin to? Pero ang tanong, kung ikaw naman ang tanongin ni Lord, anak, nasaan ka ba palagi? Nasaan ka ba palagi? Tandaan natin na si Lord hindi siya limited sa numero, kung ilan. Hindi siya limited sa estado mo, sa buhay mo, sa narating mo. Because when you show up, God will make a way when there seems to be no way. He will do it. Because He promised to do it noong una pa lang. Kung nagawa niya noon, gagawin niya ngayon at patuloy niyang gagawin sa mga susunod na panahon. Third, when you show up, faith is exercised. Because showing up is an act of faith. Act of faith yun yung magpakita ka lang kahit hindi mo alam kung may mangyayari ba, kung darating ba, kung ibibigay ba sa'yo. Pero kung nag-show up ka lang lagi, that's an act of faith, mga kapatid. Kaya nga sabi sa Hebrews 11:1, now faith is confidence. Kumpiyansa siya. Kumpiyansa sa kung ano yung mga bagay, what we hope for, and assurance about what we do not see. So ibig sabihin, showing up means trusting God even when we don't know the result yet. Trusting God even we do not see clearly kung ano yung pwedeng mangyari. And that's faith. And when you show up, hindi mo napapansin sa sarili mo on just showing up every day, kahit marami kang pinagdadaanan, kahit lugmok ka sa buhay mo, pero patuloy kang nagpapakita, hindi mo namamalayan na yung faith mo palagi na palang na-activate.
yung pag-asa mo lalong na-exercise sa ating Panginoong Diyos. Because God brings the harvest and our role is faithfulness. Again, God will bring the harvest but our only role is faithfulness. Maging tapat ka lang. Why? Faithfulness precedes fruitfulness. Pero kung huminto ka, nag-stop ka, nag-give up ka, huwag mong asahan na makukuha mo yung harvest. Kasi huminto ka eh. Sayang. And sabi sa 1 Corinthians 3:7, so neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. But God gives the increase. Amen? Gumawa ka lang. Magpakita ka lang. Be there always. Hindi man ngayon, hindi man dun sa time frame na gusto mong mangyari, pero sure ball yun. There's an assurance that God will make it happen in His perfect timing. Huwag ka lang mabagot, huwag kang tamarin, huwag kang mapapagod. Huwag kang mapapagod. Because God works through consistency, not perfection. God works through consistency, not perfection. And yung pag-show up mo, yan yung nagiging susi para yung bagay na ginagawa mo at gustong makita sa'yo ng Panginoong Diyos, consistent mong magawa. Consistent mong mapanatili, consistent mong maibigay sa Panginoong Diyos. Ang tanong kasi, kaya mo bang mag-pray kahit hindi mo nakukuha yung sagot sa mga panalangin mo? Will you still show up sa church kung yung desire mo, pinagpipray mo 3 taon na mahigit, di pa rin tinutugon ng Panginoong Diyos? Consistency is the key. And by showing up, yung faith mas na-activate and mas na-attract yung presensya ng ating Panginoong Diyos. There's power in consistency. Because serving the Lord Jesus is not always about doing great things. It is often about showing up consistently, even when we are tired, even when we are discouraged, even when we are unnoticed, even when we are unsure enough sa pwedeng mangyari. Because consistency, yung pagpapatuloy mo, it invites God's intervention sa buhay mo. Again, kapag nagpapatuloy at consistent ka, you invite God's intervention sa buhay mo. Imposibleng hindi ka niya samahan, imposibleng hindi niya gawin yung part niya, kapatid, sa buhay mo. Kasi hindi sinungaling si Lord na nung sinabi niya that He will never leave you nor forsake you. Hindi pwedeng bumalik sa Kanya nung na walang nangyari sa buhay mo. And alam niyo po ba, kakambal ng showing up is yung grit. Na kahit parang ayaw mo nang magpakita at iniwan ka na ng lahat, like what happened to Apostle Paul, mas pinipili mong magpatuloy. Mas pinipili mong magpatuloy. And grit is choosing faithfulness over feelings, over emotions, over hurts. And sabi sa Matthew 7:7 in an Amplified Bible version, ask and keep on asking. Tingnan niyo yung word dyan. Huwag ka lang humingi, but keep on asking. And it will be given to you. So, hindi ibig sabihin, ask isang beses tapos na. But ang sabi, keep on asking. Ano sumunod? Seek and keep on seeking. And you will find. Hindi ba pwedeng isang beses, napuntan ko siya, wala na siya dun eh. So, susunod, hindi mo na pala pupuntahan ulit. Ang sumunod, knock and keep on knocking. Hanggat may magbukas. Hindi ba pwedeng isang beses lang. Dapat paulit-ulit, babalik at babalikan mo. And the door will be opened unto you. Sometimes, mga kapatid, the most spiritual thing that you can do is just keep on showing up. Mag-show up ka lagi sa prayer time mo kay Lord. Mag-show up ka lang lagi sa paggawa mo ng ministry. Mag-show up ka lang lagi sa paglilingkod. Mag-show up ka lang palagi sa pagpupuri sa Diyos. And magugulat ka na lang one day, yung mga pinagpipray mo pala, unti-unti nang natutupad. And
Letter D, when you show up, you are aligning sa kalooban ng Diyos. Totoo naman kapag lagi kang present, mas napapalapit ka sa kung ano yung gusto ni Lord na mangyari sa buhay mo. Kasi bakit? Lagi kang informed. Lagi kang aware kung ano ba yung dapat mong tahakin. We cannot afford on doing something that waste our time. Ewan ko sa mga kabataan ngayon. Yung kaya nilang magsayang ng pera, kaya nilang magsayang ng oras sa mga bagay na hindi naman nakikinabang o hindi naman, na wala namang kapakinabangan talaga sa buhay nila, sa pag-aaral nila, at lalo na sa espiritu nila. Sabi sa Proverbs 3:6, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. In Hebrew word, yung in all your ways acknowledge Him, ang sabi po doon ng mga Bible scholars is, it means seeking for God's authorization. In all your ways or decision you do, before doing something, you should seek for God's authorization. Lord, okay ba tong gagawin ko? And then, He will direct your paths. So, ang promise, He shall direct your paths. Ang premise, in all your ways, seek God's authorization. Basahin natin ang pabaliktad. Kung gusto mo na sabihin sa'yo ni Lord, ano yung tamang gawin, ano yung desisyon na dapat gawin, acknowledge mo muna si Lord. Seek God's authorization. Kasi minsan, ang nangyayari sa atin, nauna nang magdesisyon bago magtanong kay Lord na tama ba to. Minsan, ginawa mo na bago ka magsabi sa pastor mo, Pastor, nandito na ako. Pero hindi ka man lang nagpa-pray sa kanya kung tama ba to. Hindi ka man lang nag-seek ng counsel na, tama ba to. Magugulat na lang kami, ay andyan ka na pala, ay eto ka na pala. Without seeking God's authorization and consultation. So, sabi ko kanina, the Lord is always there The Lord is always there when you show up. When He shows up pag kailangan mo siya. Pero ang tanong, bakit wala ka pag ikaw ang kailangan ni Lord? Si Lord nag-show up kapag kailangan mo siya, pero bakit pag si Lord ang may kailangan sa'yo, wala ka? Kapag gusto mo lang nasusunod at wala yung Diyos doon, kasi tandaan natin, hindi lahat ng gusto natin gusto ng Diyos. At kapag hindi yun gusto ni Lord, asahan mo, hindi mo siya kasama. And when God's presence is not there, that's an obvious sign that you are on the wrong, dangerous path or place. Again, kapag wala si Lord at hindi mo siya kasama, that's an obvious sign na maling direksyon yung iyong tinatahak. Pero tandaan natin, we have a commitment sa Panginoong Diyos. Since the day that you receive Him as your Lord and Savior, may commitment tayo sa Panginoong Diyos. And that is a lifetime commitment. Hindi mo pwedeng i-cancel anytime yan. Hindi yan subscription na anytime ayaw mo na ng services, ika-cancel mo. O bigla ka na lang mawawala basta-basta. Bigla ka na lang hindi mag-show up anytime kung gustuhin mo. No, that's not. That's not the kind of relationship that we have with Jesus. Kung siya, He showed up until the end. Yung cross, dala-dala niya hanggang dulo, hanggang kamatayan. Ganun din dapat tayo. And lastly, mga kapatid, when you show up, it means you are a fighter. Totoo yan. When you show up, fighter ka. Fighter ka. Reality kasi sa bawat isa sa atin, lahat tayo dadaan ng pain, lahat tayo dadaan ng rejection, ng betrayal, ng mga difficult moments sa buhay natin. Kasi tandaan po natin, hindi naman pinangako ng Lord yung absence ng problems kapag tinanggap mo siya. Ang promise lang ng Panginoong Diyos na He will always there and His presence is always there sa gitna ng ating mga pagdadaanan. Ang tanong, will you still show up when life is difficult? When you still show up when the boat is already sinking? Mag-show up ka pa rin ba kapag, alam mo yon, ang hirap-hirap na ng sitwasyon? In Ecclesiastes 3, kung nabasa ninyo, tatandaan ninyo, it recorded 28 type of seasons ng buhay ng tao. Pero wala kang mababasa doon na seasons of giving up sa faith mo sa Panginoong Diyos. So, ang tanong, at gusto ko pong challenge sa inyo, can you still show up kapag wala kang nakikitang nagbabago? Will you still be there kapag nakikita mong walang progress? Magpapakita ka pa rin ba kapag
parang wala namang nangyayaring iba, magbabasa ka pa rin ba ng Bible kapag na-discipline ka? Magti-take away ka pa rin ba? Will you still show up kay Lord sa prayer kapag napagalitan ka? Or kapag hindi tinugon ng Lord yung panalangin mo? And, bibilisan ko na lang mga kapatid, pero gusto kong balikan natin yung focused verses natin. Sa 2 Timothy 4, verse 6 to 7, nung sinasabi ni Apostle Paul to, yung chapter na yan, no, he is about to die, mga kapatid. He is already dying. Sabi niya, for I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. At ito yung lagi nating natatandaan sa mga sinasabi ni Apostle Paul. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So sabi ng mga Bible scholar, during this time is winter season. And he's about to die. Tatawa, kumbaga sa atin ngayon, baka ibibitay na siya or ano na yung gagawin sa kanya. And nasa kulungan siya this time. So, alam niyang nasa hangganan na siya eh. Pero sabi niya, I have fought the good fight. No? So, ang ibig sabihin lang po nito, lumaban si Apostle Paul hanggang dulo. No? Minsan kasi alam natin na anak tayo ni Lord. Sasabihin natin, nakaupo lang, nagpapakyut, anak ako ni Lord, anak ako ni Lord, I am a child of God. Pero tandaan mo, you are also an army of the Lord. You are also a soldier of the Lord. Hindi pa pwedeng paupo-upo lang. Hindi pa pwedeng hanggang diyan ka na lang. Tandaan mo, we are all God's army na dapat kumilos. Okay? So, dahil alam ni Paul na konting oras na lang yung nalalabi sa kanya, inutusan niya si Timothy, sinulatan niya. Kaya ang sabi niya dun sa verse 9, do your best to come here. Show up here quickly. Madaliin mo. I want you to be here. I want to impart something for you. Kasi gusto ni Apostle Paul na yung legacy niya maipasa niya na sa iba eh. Come on parents, lalo na dun sa mga remaining days na lang, nakakapag-impart ba tayo ng legacy sa mga anak natin? Alam nyo, malaki ang kaibahan ng inheritance sa legacy. Pag sinabing inheritance, yan yung nilagay mo sa bangko mo, yan yung nilagay mo sa insurance mo. Pero ang legacy, that's the values, that's the principles, that's the kind of faith na inimpart mo sa puso nila na habang buhay hindi mananakaw. Pero yung inheritance, pwede pang mawala at pwedeng pag-awayan nila pagdating ng araw. So si Apostle Paul, gusto niya ipasa niya yung legacy niya, alam niya hindi pwedeng huminto yung gospel ng Panginoong Diyos. Alam niyo, tandaan niyo, one day lahat tayo darating sa kamatayan. We are just one day away. Hindi ko alam kung sinong mauuna. 'Di ba? Pero we cannot avoid that. No, but si Paul, sabi niya when you come, bring yung cloak ko, yung coat ko, no, that I left to Carpus, especially yung mga books ko. Kita niyo mga kapatid, what's interesting about these verses? Sa kalagayan ni Apostle Paul, doon mo makikita na because of doing the mission and because of always showing up, kahit ang dami niyang pinagdaanan, nakulong, sinuntok, hinahambalos, kinakalagkad, and no one helped him at nagtanggol sa kanya during the trials nung pagtatanggol niya ng gospel. Pero alam niyo, inisip niya pa rin, yung mga books ko, yung parchment, he always want to learn. Gusto niya pa rin mag-mentor. Gusto niya pa rin magsulat. Even in the moment of dying, he wants to learn and he wants to impart something. And yung cloak, alam mo yung, bakit kailangan pang sabihin na dalhin mo yung balabal ko? Pinapakita lang doon na walang-wala na talaga si Apostle Paul. Walang-wala siyang anything. Ang meron lang na natira sa kanya is the faith. Na sinabi niya, I have kept the faith. Isipin mo na lang kung anong klaseng paghihirap, pagtsatsaga, pagtitiis ang ginawa ni Apostle Paul to keep that faith alive hanggang dulo at napasa hanggang sa atin ngayon, mga kapatid. Ito yung mga names. Ito yung mga names na sinabi niya. Sabi niya, because Demas, masyado niyang minahal yung mundo. He left me. Pumunta siya sa Thessalonica.
Si Crescens went to Galatia and Titus went to Dalmatia. Si Luke lang talaga naiwan sa akin, pero except Luke, lahat umalis. Pero tingnan niyo po to mga kapatid, yung tatlong names, si Crescens, si Titus, no? Tsaka yung isa, Jo. Sabi dyan, legitimate naman yung reason nila kung bakit sila umalis eh. For the mission. Kahit ayaw ni Apostle Paul na mawala sila, but because of the mission, no, they left. Pero yung si Demas, umalis. Yung parang after i-mentor, after turuan, after i-boost lahat ni Paul yung buhay, wala, Demas. Alam mo, ito si Demas, ito yung di masyadong committed, di masyadong faithful, di masyadong nagpapakita, di masyadong sincere, di masyadong giver, di masyadong nag-i-involve. Bakit? Di masyadong surrendered. Dahil mas mahal ang mundo. Mas mahal ang mundo. Okay? Ang sakit, di ba? Ang sakit nun para kay Apostle Paul. Ang dami niya ng pinagdaanan. Pero alam niyo ba, one thing na pwede nating masabi na pinakamasakit na naranasan ni Apostle Paul is hindi yung tanikala, hindi yung shipwreck, hindi yung paghambalo sa kanya, no? Hindi yung almost death threat sa kanya, kundi yung relational pain na natanggap niya. Yung feeling na iniwan siya ng lahat nung time na kailangan niya ng tulong. Yung nobody shows up when he needed it the most. Yung time na kailangan niya ng kapartner, yung time na kailangan niya ng assistance, they all left him, abandoned. Masakit yun, kapatid. Meron talagang ganun. No? Meron talagang ganun. When no one shows up, wala, nobody. Siya yung nobody eh. Kasi tandaan natin, realistic lang din, hindi porket compassionate ka ngayon, magiging compassionate ka hanggang dulo. Hindi porket nandito ka ngayon, nandito ka pa rin hanggang dulo. Kaya nga sabi sa Matthew 24, ang magtatapat hanggang wakas ay siyang magliligtas. Ang siyang maliligtas. Pero gusto lang tayong i-remind ng scriptures na may mga tao talagang nangiiwan sa atin. But just keep on showing up. Just press on. At yan din yung sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, na may mga mangiiwan sa'yo na, may mga mangiiwan talaga sa'yo, pero maglingkod ka hanggang dulo. May mga mangbibetray sa'yo, pero mag-focus ka hanggang dulo. Huwag kang bibitaw, keep on showing up, keep on doing the right thing for the Lord. Kasi tandaan nyo minsan, even si Satan mismo, he will put pressure sa buhay natin. Pero pigain ka man, huwag kang papadurog. Bumagsak ka man, huwag kang magpapawasak. Ang sabi sa 2 Corinthians 4:8-9, we are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. We knocked down, but we are not destroyed. Ito po yung totoong truth. When we give our life to Jesus, people will start to attack you. People will start to discourage you. People will start to hate you, to pressure you. But remember this, there are special favors sa mga anak ng Diyos. Pressure are necessary for you to bloom and flourish. Dahil pagkatapos ng crushing, may anointing. And alam niyo minsan, we need yung pressure so we can produce something out of us. And for the wisdom to come out on you. Kasi kapag destination-minded ka, mga kapatid, hindi mo, minsan, kakalimutan mo yung turo ng Lord along the journey pag may mga pressures na sa buhay. Pag may pinagdadaanan na to the point that you're not showing up anymore. Kasi pressured eh. Kaya alam niyo ba, maraming hindi nagpapatuloy kay Lord, takot mag-show up kasi ayaw ng pressure. Ranas na ranas ko yun, mga kapatid. Ang dami ko nang tinuruan, ang dami ko nang inalagaan. May mga nagpapaalam, ati kasi ang higpit. Lalo na pag napagsasabihan mo na sila.
pero they don't know that it is for their good. Pag walang pressure, hindi aayos character mo eh. Pag walang pressure, hindi lalabas yung best version ng sarili mo. So kapatid, be present, show up even when life is difficult. Huwag kang papatinag, kahit nakakahiya, kahit masakit. We have the right to quit, but quitting is not the right thing to do. Move forward. Keep on the firing line. Continue to pay it forward. Ano man yung natatanggap mo sa Panginoon. And one day, you'll see, if you just show up, mapapasa mo rin yung ganong spirit that they will always show up for you. Mararamdaman mo yan. At mararanasan mo na yan. Bakit? Ano ang pangako ni Lord? Ito yung pinanghawakan ni Apostle Paul. In verse 17, but the Lord stayed with me. Thank you, Lord. And gave me strength so I could fully tell the good news to all those who are not Jews. So I was saved from the lion's mouth. Yung tinutukoy niyang lion's mouth dito yung mga high priest, high officials. The Lord will save me when anyone tries to hurt me, and He will bring me safely to His heavenly kingdom. Yun yung goal naman natin, mga kapatid. Makapunta tayo sa eternity with the Lord. So, minsan, diba, di naman talaga tayo iniwan ni Lord. Tayo lang na madalas nang iiwan sa Panginoon. Madalas natin siyang kinakalimutan, pero never tayong kinalimutan ng Panginoon. This season will pass and it make just things better than they were. Alam niyo po, this church, in church natin is at the beginning of something great. Huwag kang bibitaw. Ako naniniwala po ako doon. This church is at the beginning of something great. Pwedeng parang nakakapanibago, ang dami namang changes. Hindi ko alam, back to zero, anong gagawin ko? May agad-agad bang magbubukas sa akin? May maniniwala ba agad sa akin? But show up! Just keep on showing up. Imposibleng pabayaan ka ng Panginoong Diyos kasi gumagawa ka. Expect that God will show His power sa iyong buhay. Because we serve a God who opens the blind eyes and turns shepherd's staff into serpents. He brings light out of darkness and light out of death. But para lang dun sa mga nag-show up hanggang dulo, mga kapatid. And as we stand up, marami ka bang dahilan para mag-quit? Again, marami ka bang dahilan para mag-quit? Para hindi na magpatuloy? Napapagod ka na ba kasi paulit-ulit lang naman? Parang walang nangyayari. Napaka-imposible talaga, Esther eh. Hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa. Pero I want to encourage every one of you. Akong nagawa ni Lord sa akin last year, at ginagawa niya ulit sa akin ngayon. Just have that spirit and mindset of just showing up. And glory to Jesus. Tandaan natin, obedience is better than sacrifice. Yes, nakakapagod. Pero alam niyo po yung kwento ni Apostle Paul. Kung babasahin mo yung buong Book of Acts, mararamdaman mo yung bigat eh. Parang ikaw yung mahihirapan. Lord, grabe tong taong to. Nahirapan, binugbog, kinakaladkad, halos mamatay on doing your mission. Pero ang iniisip niya pa rin yung mga tao. Ang iniisip niya yung taong ililigtas ng Panginoong Diyos. So sino ako, Lord? Sino ako para bumigay? Wala pa sa kalingkingan ng daliri ni Apostle Paul yung naranasan ko. Tapos bibigay ako. Compare
sa ginawa mo sa aking buhay. Paulit-ulit mo akong nililigtas. Paulit-ulit mo akong binibless. And ano yung maibabalik ko sa iyo, Lord? I'm asking you, pinayaman ka ni Lord, pinagaling ka ni Lord, pinagtapos ka ng Panginoong Diyos, then ano ang ginawa mo para sa Panginoon? At ano pa yung kaya mong gawin sa Panginoong Diyos? Minsan, konting sakit, ayaw na magpakita. And minsan, yung araw na para sa Panginoong Diyos, kayang-kayang ibigay. Tandaan nyo, days na para kay Lord, that should be non-negotiable. Doon makikita kung sino talaga yung mahal mo yung ambisyon mo ba, yung Panginoon. Kung sino ang inuuna mo, yun yung mahal mo. Kung kanino ka lagi nagpapakita at pumupunta, yun talaga yung, nandun talaga yung puso mo. And I'm asking you right now, may aasahan pa ba si Lord sa'yo? Ang daming nabaptize ng Sunday. Where are the others? At anong ginawa nung iba? Huwag tayong pa-join-join lang na nakikiselebrate sa victory ng iba. I challenge you, i-desire nyo, ako din. Ako din, may ambag ako doon. May ambag ako doon. Na huwag yung hayaan na matatapos yung taon, wala kang maaalay sa Panginoong Diyos. Ang daming gagawin ni Lord pa sa atin ngayong taon. Ngayon, ano yung ginagawa mo naman para sa Panginoong Diyos? We cannot afford na zero pa rin tayo pagkatapos ng taon. We cannot afford na ito pa rin tayo pagkatapos ng taon because we're not showing up at the right moment, at the right time, and at the right place na hinihingi sa'yo ng Panginoong Diyos. Alam niyo kung ano yung kalaban ng showing up? Yung selfishness mo. Masyado kang self-centered. Nilamon ka ng pagiging makasarili mo that you don't even care anong nararamdaman ng Diyos sa mga pinaggagawa mo. So please kapatid, huwag ka naman bumitaw. Kasi kailangan ka ng Lord. Kailangan ka ng Diyos. Huwag mo naman siyang iwan. Huwag mo naman siyang iwan. And dun sa mga inaalagaan naman ngayon ng mga leaders, gusto kong mag-heart to heart sa inyo. Huwag niyong deadmahin at i-take for granted yung laging pagpapakita ng mga leaders niyo sa inyo ng compassion. Dahil lahat ng ginagawa ninyo, aanihin niyo yan balang araw. Aanihin niyo yan balang araw. Aanihin niyo balang araw. Ako minsan sinasabi ko sa sarili ko, Lord, okay lang. Grabe yung expenses when Sunday comes. Pero sabi ko, Lord, sa'yo to so dapat ikaw din yung makinabang. I don't even care kung anong matitira sa akin. Kasi sabi ko, kailangan makarating sila dito lahat. Kasi that is just the least thing I can do for their lives. Yung makarating sila dito. Na balang araw, hindi nila ako, Lord, hindi mo sasabihin sa akin at hindi nila sasabihin sa akin na wala naman ginawa si Ate Claire Wala naman siya ginawa para sa amin. Hindi naman siya nagtiyaga sa amin At hindi nila yun masasabi sa Panginoong Diyos na Lord, wala naman silang ginawa para sa amin. Kaya kapatid, showing up, your presence is a great blessing. Huwag mo yun ipagkait. Huwag mo yun ipagkait sa ating Panginoong Diyos.